Magandang hapon po, mami na mahal. Tayo po panandali ang manalangin. Bago tayo dumako sa ating mga salita ng Diyos na ating pong mapapag-aralan, tayo po muna yung manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon. Sa dakilang pagkakataon muli na ipinagkalubos sa amin, gintong pagkakataon, sama-sama muli ka namin napapurihan, napasalamatan, dakilang Diyos, salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo na aming mga awitin, bagamat kami hindi karapat-dapat, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ay mga salita sa mga oras nito, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Ang mga salita mo laging matanim sa aming mga isip, sa aming mga puso, upang kami maging handa sa inalalapit na pagbabalik. Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa amin, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, patuloy mong pasiglay ng aming mga pananampalataya sa pamagitan ng mga salita at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak muna, mami na mahal, sa ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamala, Panginoon, at habang inihanda po natin ang ating mga talata, Mateo 15, talatang 8 hanggang 9, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Patuloy po natin inaalala mga hindi malilimot ang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at bumabati po tayo ng magandang hapon sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang nating beloved Pastor, sa lahat po ng ating mga kapatiran ngayon na narito, sa mga kapatiran po natin sa ibayong dagat, mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga minamahal natin mamanggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers na narito ngayon. Maminamahal, magandang hapon po sa inyo at pakinggan po natin mainam ang ating mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin ang Mateo 15, maminamahal, talatang 8 hanggang 9, kindly. Basahin po natin Mateo 15, verse 8 and verse 9. Lord. Sa aklat ng Mateo, ang Kapitulo 15, ang talata 8 hanggang 9. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa 9, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating when our worship are worthless. When our worship are worthless, paano, maminamal, kailan nagiging ang pagsamba natin ay nawawala ng kabuluhan? Sinabi ng talata, maminamal, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapwat, ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sa verse 9, dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, nagtuturo ng kanilang pinakaaral ay mga utos ng tao at hindi utos ng Diyos. Amen. Kaya nga dito po, maminamahal, napakahalaga po na ang pagsamba sa Diyos, maminamahal, ay bigyan po natin ng tinatawag na double honor. Dobleng pagsamba, dobleng paggalang. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sa buong bahagi ng buhay natin, pahalagaan natin ang pagsamba. Kasi sa ating kinagisnang reliyon, maminamahal, sa ating pong mga kinamulatan, ang ating pagsamba roon, sabi nga ng Biblia, maminamahal, ay walang kabuluhan. Sapagkat ang kanilang mga aral ay utos lang ng tao at hindi utos ng Diyos. Nakasanayan natin noon, maminamahal, pag mga makakakita tayo ng simbahan, panay ang krus natin, samba na yun. Pag nagsimba tayo, lalabas sa front gate,
Papasok tayo sa front gate, lalabas tayo sa gilid ng simbahan, samba na yun. Kaya meron akong kapitbahay, mga minamahal, talagang ang sikap talagang magbigay ng respeto sa simbahan. Nung dumaan yung kanyang sinasakang jeep sa Quiapo Church, talagang grabe ang cross niya. Lahat ng simbahang dinaanan, nadaan maminamahal sa simbahan ng Santa Cruz, cross pa rin siya. Mamay napadaan sa City Hall, sa Manila City Hall, akala niya simbahan din. Nag-cross pa rin. Sabi nung katabi niya, bakit nag-cross ka? Hindi naman simbahan. Hindi ba simbahan yun? Akala ko simbahan. Tinanggal yung inaltanda niya. Hindi ganun, maminamahal, ang totoong pagpapakita ng respeto sa pagsamba sa Diyos. Sabi nga rito, ang pagsamba nila ay walang kabuluhan, na nagtuturo ng pinakaaral ay mga utos ng tao. Kaya sabi, ang bayang ito ay ginagalang lang ako ng kanilang mga labi, dadapwat, ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kaya nga, ngayon natagpuan natin ang katotohanan, mga minamahal. Nakilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. How we worship God. Paano mo ipinakikita ang pagsamba mo sa Diyos? Paano mo, mga minamahal, na pararangalan ang Diyos ngayong alam mo na ang kanyang salita? Ang paglilingkod mo ba ay worthless or valuable? Ito ba yung makabuluhan o katulad ng ating kinagisnan na worthless? Kaya nga, sabi dito, the Lord take it seriously concerning worship. Ang ating dakilang Diyos, maminamahal, ay talagang seriously, sabi serious, napakaseryoso ng Diyos na makita sa atin ang ating tapat at taimtim na pagsamba. Kaya nga, dinala ka ng Diyos sa buong katotohanan. Nalaman mo ang kanyang mga banal na salita sapagkat nung tayo po'y nasa kinagisnang reliyon, maminamahal, nakita ng Diyos ang iyong sinseridad. Nakita ng Diyos ang iyong pag-ibig sa Kanya. Kaya niya, ayaw niyang manatili ka sa walang kabuluhang pagsamba. Kaya dinala ka ng Diyos sa tunay na pagsamba. Tunay, mga minamahal na Diyos na pinaglilingkuran. At tunay na mga salita ng Diyos ang ating napapakinggan. Kaya nga, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging seryoso tayo. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, worship is important to God. Ang pagsamba, maminamahal, napakalaga sa Diyos niyan. Napakalaga. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng mga nasa simbahan ngayon, ang pagsamba nila ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lahat. Pag-araw ng linggo, halos lahat ng tao nasa loob ng simbahan. Pero, maminamahal, tahas ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga nagpupunta sa simbahan ngayon, hindi yan paganda ng simbahan, hindi yan pagalingan, patagalan ng service, hindi po yan. Ang hinahanap na pagsamba ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng John chapter 4, verse 24, sabi rito sa, basahin po natin, verse 23 and 24, mga minamahal, ang kalugod-lugod na pagsamba sa ating mahal na Panginoon, sambay mo siya sa espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Diyos ang tunay na pagsamba. Hindi lamang basta espiritu, hindi lamang yung basta wala kang nakikitang Diyos, tapat na yung pagsamba mo. Gusto niya ang pagsamba mo bukod sa spirit and truth. Espiritu na sumasamba ka sa Diyos sa walang graven images, tsaka yung truth. Yung totoo ang pagsamba mo, hindi pakitang tao, hindi porkit, may nakatingin sa akin, taas ako ng kamay. Hindi pagpapaimbabaw. Kaya sabi ng Biblia, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso'y malayo sa akin sapagkat ang kanilang pagsambay pagpapaimbabaw. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagsamba mo, maminamal, ay tapat. Galing sa kaibuturan ng iyong puso. Sabi rito, John chapter 4, verse 23 and 24, at buksan natin ang Leviticus chapter 10, verse 3.
Kindly basahin po natin mga talata. Dito po sa John chapter 4 verse 23 up to 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Ama sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Levitico, Kapitulo Gist, 10, talatang 3. talatang 3. Na magagayo sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinalita ng Panginoon na sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin, at sa harap ng buong bayan ay lululatiin ako, at si Aaron ay hindi umimik. Amen. 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 Sinabi ng banal na kasulatan, maminamal, ito ang sinilita ng ating mahal na Panginoon. Ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalatiin ako. Ibig sabihin, gusto ng ating mahal na Panginoon na kapag tayo po ay sasamba, mga minamahal, kinakailangan babanalin natin ang ating sarili. Lahat ng sasamba sa Diyos, sabi, ay babanalin. Babanalin ako ng lahat ng lumalapit sa akin. Sabi, ibig sabihin, with respect. Ayaw ng Diyos ng palakad-lakad. Ayaw ng Diyos maminamahal yung nagkukwentuhan. Ayaw ng Diyos maminamahal yung hindi seryoso na nakikinig. Sabi rito, babanalin ako ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalatiin ako. Tingnan nyo sa ating kinagis ng reliyon. Kailan naging banal ang pagsamba natin? Amen? Doon lang nga sa pagbibigay, titignan pa natin yung pinakamaliit. Asan ba yung 5 piso ko rito? Kung alin yung pinakamaliit, yun ang hinahanap natin. Tapos sa pagsamba, pag sinabing, peace be with you, naghanap tayo ng maganda, peace be with you, peace be with you. Yung mga lalaki, hinahanap mga babaeng magaganda. Yung mga babae naman, hinahanap mga gwapo. Tapos, peace be with you, peace be with you. Tignan nyo. Tapos yung mga politiko naman, kunyari nagsisimba. Pag nagkasama-sama sa isang simbahan, pag sinabing peace be with you, hindi yung kapartido lang nila ang peace be with you nila. Pagkalaban sa politiko, peace be with you. Peace be with you. Meron ba namang ganung pagsamba? Sinabi rito, babanalin ako ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalatiin ako. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, God wants to worship Him, but He is very specific on what accept the meaningful worship. Mga minamahal, sabi rito, hinahanap ng Diyos ang tunay at tapat na pagsamba. Meaningful worship. Concentrated. Sabi nga ng Lucas chapter 10 verse 4, kung maaari, wag muna tayong magbatian. Tignan nyo sa Lucas 10:4. Dapat, pag yung pupunta pa lang tayo sa gawain ng Diyos, kung gusto mong maramdaman ng Holy Spirit, dapat wala muna tayong kibuan. Galit-galit muna tayo, concentrate muna tayo sa gawain. Pagkatapos ng gawain, tsaka na tayo magbatian. Pero palibasa, inaano natin yung i-welcome natin ng mga baguhan. Kasi kung masungit tayo sa kanila, baka sabihin ng mga bisita natin, naku, ayoko na sumamba dyan. Ang susungit ng mga tao, wala man lang bumati sa akin. Kaya, doon pa lang sa gate, may bumabati na. Para i-welcome yung ating mga bisita. Pero kung tutusin, kung mababasa nyo ang Lucas chapter 10 verse 4, sabi sa Lot, sabi, wag muna yung babatiin kapag ikaw pupunta sa pagsamba. Basahin natin Lucas 10 verse 4. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 10, talatay 4. Huwag kayo magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain,
ng mga pangyapakman at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. Amen. 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 Salute no body. Wala mo na tayong batiin. Pero siyempre, sa atin, nakasanayan natin na nagbabatian tayo. Kaya nga medyo nagbabatian tayo. Pero ang talagang standard ng Diyos, sabi, wag muna kayong magsibati sa kanino man. Kaya nga yung mga ibang mga Kristiyano, minsan nagtataka ko sa mga ibang Kristiyano, Brad, bakit ang dali mong maramdaman ng Holy Spirit? Kasi pagload pa lang, kita ko napupuspos na. Sabi ko, yan ang gusto kong maramdaman. Yan ang gusto kong laging kapag ako'y sasamba, gusto kong laging mararamdaman ng Holy Spirit yung iiyak ako kahit pagload ko pa lang. Ang sabi sa akin ganito, Brad, binulungan ako. Pag dadalo ka, huwag ka muna makipagkamay. Huwag ka muna makipagbati. Concentrate ka muna. Tapos, wala ka munang papansinin, concentrated ka sa Diyos. Makita mo, ang daling maramdaman ng Holy Spirit. Pero nakipagkwentuhan ka na, nakausap mo na lang, tagtawanan na kayo, wala na yung anointing. Ganun pala ang sekreto, gaya na sinabi ng Banal na Akslatan. Kasi sinabi ng Biblia, maminamahal, the meaningful worship is concentrated, but worthless means having no value, no virtue, having no excellence, having no dignity, empty, fruitless, and without excitement. Ang pagsamba, maminamal na walang kabuluhan, ibig sabihin, walang value. Ibig sabihin, parang nagpalipas ka lang ng oras. Bet nandito ka, Brad? Nakakainip sa bahay, buti pa sa sambahan, daming tao. Yun yung mga no value. Sabi rito, having no dignity, empty. Dadalo ka sa gawain, empty ka. Pag uwi mo, empty ka pa rin. Worthless. Sabi, fruitless, without excitement. Yung pagsamba na wala palang excitement, yung hindi ka nananabik, hindi ka nang gigigil, purihin ng Diyos. Basta inisip mo, basta nakita ako ni brother, nakita ako ni sister, present ako, okay na yun. Pero pag yung pagsamba pala, mga minamal na walang excitement, ano yung excitement? Yung hindi ka sabik. Pero pag pupunta ka sa mga party, ako, saya-saya niyan, gusto ko yan, birthday na yan. No? Hindi pa nakakaluto, nandun ka na, nakatapat ka na sa kaldero. Tagal naman yan. Pero sa pagsamba, matatapos niya, tsaka darating. Pagsamba, matatapos ng gawain, tsaka ka palang darating. Walang excitement. Yan po ang tinatawag na worthless, empty, fruitless, sabi, having no excellence. Hindi kalugod-lugod sa malapano kaya nagtataka yung mga ibang mga Kristiyano, Brad. Bakit akong tagal-tagal ko ng Kristiyano, hindi ko pa ako napuspos? Paano naman? Paano ka naman mapupuspos? Pagdating mo dito, wala kang ibang ginawa kundi ka maglalakad, makipagkwentuhan. Kung hindi ka makipagkwentuhan, kakain sa kantin. Pagbalik mo, busog ka na. Paano maramdaman ng Holy Spirit? Dapat sabi ng Lucas 10:4, salute. Do not salute anybody. Huwag ka munang makipagbati. Huwag ka munang makipagkwentuhan. Mag-concentrate ka muna. Kung gusto mong maramdaman ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Banal na Kasulatan, worthless worship, insincere, sabi, meaningless, half-hearted. Sabi, God insult in worthless worship. Kapag pala ang pagsamba natin, maminamal, ay walang kwenta, walang kabuluhan, worthless, half-hearted, ang puso mo kalahati. Nandito ka nga, anong oras yung drama? Naku, matatapos na. Ang tagal mag-preach si Brother Boy. Inaabangan ko yung telenovela ng Korean. Hati yung puso mo. Hindi ka concentrated. Sabi ng Biblia, God insult in worthless worship. Naiinsulto siya sa'yo. Naiinis siya sa'yo. Kung gusto niya, buhatin ka, ilabas ka, itapong ka palabas. Dahil worthless ang pagsamba mo.
Pero, pag ang pagsamba mo'y nakahipo sa Diyos, nakahipo sa puso ng Diyos, mga minamalad, sabi ng banal na kasulatan, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan nyo sa Lucas Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 38, ano yung pagsamba na nakakahipo sa puso ng Diyos? Tignan nyo yung pagsamba ni Saint Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, harlot, prostitute. Pag yan dati, nung hindi niya pa kilala ang ating mahal na Panginoong Kristo, pupunta yan sa maraming tao para maghanap ng kanyang customer. Magpapaganda siya, kikindatan niya, gagawa siya ng paraan para mapansin siya. Pero mula nung siya po ay nakakilala sa mahal na Panginoon, mula nang siya po ay tinubos ng ating mahal na Panginoon sa kasalanan, wala nang pinaka-importante sa buong bahagi ng buhay niya, si Mary Magdalene na isang prostitute, wala nang importante sa buhay niya, kundi paano malugod ang Diyos sa kanyang pagsamba. Amen! Basahin po natin ang Lucas, Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 38. Dito po sa Lucas, chapter 7, verse 37 up to 38. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at namalaman nang siya'y nasadulang ng pagkain sa bayan ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng unggwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, na pinasimulan niyang dinilig ang mga luha ng kanyang mga paa, at mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo, at tinahagan ang kanyang mga paa, at pinapahiran ng unggwento. Amen. Amen. Palakpakan po natin, mang minamahal ang ating dakilang Diyos. Mahina ang palakpak po natin, mang minamahal. Pag sinabing palakpakan ng mahal na Panginoon, mang minamahal, hindi po akong pinapalakpakan nyo, ang ating dakilang Diyos. Sa simbahan natin, napakahina ng mga palakpak, pati mga dasal natin. Kaya nga ang Diyos doon bingi. May mga tenga, hindi nakaririnig. May mga mata, hindi nakakakita. May mga bibig, hindi nakapagsalita. Kasi yung sumasamba, pipi rin. Ang tahimik. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang buong piso ay nasa sa iyo. Tahimik. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganung pagsamba. Ang pagsamba nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, gaya ng ginawa ni Mary Magdalene. Pagkakita pa lang, mga minamahal, nalaman niya na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nandun sa bahay ng Pariseo na si Simon. Hindi siya imbitado, mga minamahal, pero dahil ang pupuntahan niya ang ating dakilang Diyos. Eh yung bang mga Kristiyano, kailangan imbitahan mo pa, Brad, samba na ngayon? Samba ba ngayon? Dapat pag nagmamahal ka sa Diyos, pag umiibig ka sa Diyos, kahit hindi ka iniimbitahan, dumalo ka. Pag gusto mo ng langit, dumalo ka. Si Saint Mary Magdalene, hindi siya imbitado, pero pumunta siya sa bahay ni Simon. At pagdating niya, maminamahal sa bahay ni Simon, ang sabi po rito, at narito ang isang babaeng makasalanan. At nang malaman niyang nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng unggwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang paanan na tumatangis, at pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang mga paa ng ating mahal na Panginoon, at kinuskus niya ng kanyang mahabang buhok at hinagkan ang kanyang mga paa na pinapahiran ng unggwento. Imagine, maminamahal. Pagdating niya, maminamahal, hindi na siya nakapag-asan dito, mahal na Panginoon, hindi na. Concentrated na siya. Pagdating niya, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, siya po, maminamahal, ay karakadakal lumuhod. At tumangis. Umiyak kagad siya. Hinugasan niya ng kanyang ng kanyang luha ang paa ng mahal na Panginoon. At ang sabi rito, dinilig niya ng luha ang paa ng mahal na Panginoon, at kinuskus niya ng kanyang mahabang buhok. At hinahagkan ang kanyang mga paa at pinahiran ng mamahaling pabango. Pagkatapos niyang diligan ng kanyang luha ang paa ng mahal na Panginoon, binuhusan niya ng mamahaling pabango, at
pinunasan niya ng kanyang napakahabang buhok. Sinabi ng mahal na Panginoon, nakalulugod sa akin ang ginawa ng babaeng ito. Ngayon, wala man tayong mamahaling pabango, maminamahal, pero kung makikita ng Diyos na papatak ang luha mo sa pagsamba, nahihipo ang Diyos. Kung meron kang karamdaman, kung meron kang problema, kung meron kang maminamahal na mga pangangailangan sa ating mahal na Panginoon, paglabas mo rito sa pagsamba, lutas na kagad ang problema mo. Malulugod ang Diyos. Amen. Biro mo, maminamahal, ang ginawa ni Mary Magdalene, ang trabaho niya ay prostitute noon. Hindi pa siya Kristiyano. Ang natira sa kayamanan niya mula nang siya naging Kristiyano, yung mamahaling pabango, 300 dinar. 300 dinar ang alaga. At yung 300 dinar, pagtatrabahuan ng isang karaniwang manggagawa, maminamahal, sa loob po yan, mga minamahal, ng kulang-kulang. Kasi ang sweldo ng mga tao noon, isang buwan ay 1 dinar. Isang buwan. Kaya kung isang buwan, isang araw ay 1 dinar ang sweldo ng mga tao noon. Kaya kung 300, ibig sabihin, pagtatrabahuan niya, pinagtrabaho niya, yung 300 dinar, kulang-kulang 1 taon. Imagine, binuhos niya lang sa malapan, di siya nanginayang. Dito, may mga Kristiyano, patungkol sa pagbibigay, nako, kahit hindi naiihi, napupunta ng CR. Pagtapos na yung pagbibigay, ay salamat naman, tapos na. Akala nila, lugi ang Diyos. Pero ang totoo niyan, ikaw ang lugi. Si Mary Magdalene, 300 dinar ang halaga ng pabango, binuhos niya lang. Bakit? Sa Diyos niya ginawa. Kapag tayo magbibigay sa gawain ng Diyos, hindi mo yan binigay sa tao. Binigay mo yan sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo rito, ginagawa mo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kasabi rito, maminamahal, even all is beautiful stage and attire. Pag ang pagsamba mo, maminamahal, hindi ka lugod-lugod sa Diyos, baliwala yan. Hindi yan titignan ng malapang. Ang titignan lagi yung iyong personal na pakikitungo mo sa Diyos. Dapat pagsasamba ka, wala mo ng kwentuhan. Wala mo ng batian. Concentrate ka sa mahal na Panginoon. Ikaw lang at ang mahal na Panginoon ang nag-uusap para mapaluguran mo siya. Amen. Kaya sabi rito, our worship is worthless when hatred is in your heart. Pag sumasamba ka, meron kang sama ng loob, meron kang galit sa puso, sabi, maminamahal, your worship is worthless. Kaya sabi ng Mateo Kapitulo 5, sabi rito, kapag naalala mo may kagalit ka, lalo na ngayon, banal na hapunan natin. Sabi ng Mateo 5:23 hanggang 24, pagsasamba ka, naalala mo na may kagalit ka. Lumapit ka, humingi ka ng paumanin. Hindi bali na hindi ka niya patawarin, basta ikaw humingi ka ng tawad. Nasa kanya na yun. Basta ikaw ay humingi ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Kung hindi ka niya pinatawad, siya ang magdadala ng kasalanan niya. Sabi ng Mateo 5:23 hanggang 24, basahin po natin. Dito po sa Mateo Kapitulo 5, talatang 23 hanggang 24, kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain. At yumaong ka sa iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. 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 Lahat magsabing amen. Ang nakalulungkot po, maminamahal, napakahirap gawin yan sa Kristiyano. Ang hirap lang gawin yan. Bahala ka sa buhay mo, basta ako nagko-concentrate ako sa Diyos. 5 taon ng kagalit, ayaw pang kibuin.
2 taon ng kagalit, ayaw pang kibuin. At ang masama, pag nananalangin, umiiyak pa. Umiiyak pa siya habang nananalangin, tamaan ka sana ng kidlat. Hindi malugod ang Diyos diyan. Amen? Malulugod ang ating pinakamamahal. Paano sabi rito, maminamahal, kaya't kung inianag mo ang iyong hain sa dambana at do'y naalala mong may kapatid sa'yong mayroong laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaong ka sa iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayoy, magbalik ka at iandog mo ang iyong hain. Amen. Ganyan ba tayo mga minamahal? Ang mga ganong Kristiyano magsabing, praise the Lord. O, kita nyo ko konti. Yung iba, pinatatawad na kita, huwag ko lang makita ang mukha mo. Hindi ganun yun. Ang totoong nagpapatawad talagang galing sa kaibuturan ng impuso. Sabi ng Biblia, kayo'y patatawarin ng Diyos kung kayo'y nagpapatawad. Dagdag natin sandali. Mateo 6, 14 hanggang 15. Mateo Kapitulo 6, talatang 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang makasalanan, ay patatawarin naman kayo ng iyong Ama sa kalangitan. Amen. 15. Dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang makasalanan, hindi naman kayo patatawarin ng iyong Ama ng inyong mga kasalanan. Amen. 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 Kaya sa ayot sa gusto mo, mga minamahal, hindi pwedeng hindi ka magpatawad. Pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Useless yung pagsamba mo. Amen. Hindi rin pwede, mga minamahal, na Panginoon, pinatatawad ko po siya pero wag ko po makikita. Nanginginig po yung laman ko eh. Hindi naman pwede rin yung ganong pagpapatawad. Ang totoong pagpapatawad, maminamahal, sabi, forget and forgive. Amen? Lalo na ngayon, meron tayong banal na hapunan. Paano ka sasalo sa banal na hapunan kung naalala mo ang kapatid mo may kasalanan ka, tapos hindi mo magawang humingi ng tawad? Sabi ng Biblia, kung hindi ka marunong magpatawad, ay hindi rin kayo mapapatawad ng inyong Ama na nasa langit. Wala tayong magagawa, maminamahal. Gusto natin pumasok sa langit eh. Amen? Kaya nga tayo sumasamba, kaya nga tayo narito. Total, sinasamba na rin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Totohanin na natin ang pagsamba. Bahala sila kung hindi nila magawang mapatawad tayo. Ang sa atin, basta tayo, marunong tayong magpatawad. Bahala sila. Basta tayo, handa tayong magpatawad, gusto natin ng langit. Amen. Kaya nga sabi rito, sa banal na kasulatan, maminamahal, if you say worship is awareness, boring, nonsense, God hate that worship. Pag pumasok sa isip mo, maminamahal, na ang pagsambay nakakainip, nakakabagot, at sabi boring, nakakabagot, walang kwenta. God hate that worshiper. Galit ang Diyos sa ganung mga mananamba. Yung nampunta ka lang dito para, di kasi ako makatulog, buti dito habang nagpipreach, nakakatulog ako. Ang sarap matulog. Dumayo ka lang dito para matulog. Galit ang Diyos. Sabi rito, basahin natin sandali, Malakias 3:13 hanggang 14. Malakias 3:13 hanggang 14. Sa aklat ng Malakias, ang Kapitulo 3, ang talata ay 13 hanggang 14. Ang iyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon man iyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita laban sa iyo? Sa 14, inyong sinasabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at anong kapakinabangan nito sa akin.
ating iniingatan ng kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. 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 Sabi, ang inyong pagsamba ay nawawala ng kabuluhan sapagkat sinasabi nyo, sabi rito, na ano kami na nagsasalita ng laban sa iyo. Inyong sinasabi na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito kung aming iingatan ang kanyang bilin at ay magsisilakad sa kanyang na may panangis sa harapan ng Panginoon ng mga hukbo. Pag sinabi mong walang kwenta ang paglilingkod sa Diyos, walang kwenta ang pagpunta mo sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia, nagiging lapastangan tayo sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Hahabulin ka ng salot, mga minamahal. Amen? Nung ginunaw ng Diyos, maminamal ang mundo sa pamagitan po ng tubig, nalipon lahat ng mga tao, maminaman, namatay lahat. Pero darating ang pagkakataon, maminamahal, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10, ang sangkalangitan at sangkalupaan ay mapupugnaw sa matinding init. Kung nung panahon ni Noah, maminamahal, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig, nagkaroon ng baha. 40 days and 40 nights. 150 days tumagal ang lupa sa ibabaw, tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa, nalipol lahat ng mga nananang sa mundo. Bakit? Ang mga tao po'y walang panahon sa Diyos. Pero ngayon, sabi rito, ang mundo'y mapupugnaw sa matinding init. Hindi na tubig, hindi na mamamatay ang tao sa baha. Sa matinding init. Ang mundo natin, kita nyo, painit ng painit. Darating ang araw, kita nyo yung ozone layer, palaki ng palaki yung butas. Darating ang araw, ang mundo'y mapupugnaw sa matinding init. At bago mangyari yan, lahat ng mga naglingkod sa Panginoon, lahat ng sumasamba sa Kanya, lahat ng nagbibigay ng panahon para sa Diyos, dadalin muna ng Diyos sa langit bago gunawin ang mundo. Amen? Kaya nga, nalugod maminamahal ang ating mahal na Panginoon kay Noah. Kasi pagkatapos ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, naghain siya, sumamba siya. Yung ginawa natin ngayon. Kasabi ng Diyos, nalugod ako sa ginawa ni Noah kaya hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Nangako ang Diyos, hindi niya nagugunawin ang mundo. Kaso pagkatapos ni Noah, sumama na naman ang tao. Kaya nga, ngayon, hindi sa tubig magugunaw ang mundo, sa pamagitan na po ng apoy. 2 Peter chapter 3 verse 10, mapupugnaw sa matinding init. Kaya mababasa niyo dito sa Genesis 8:20 hanggang 21, basahin po natin. Ito po sa Genesis chapter 8 verse 20 up to 21. At ipinagtayo ni Noe ang isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Kapag pala maminamal sumasamba tayo sa Diyos, nahihipo ang puso ng Diyos. Hindi niya nakikita yung ating kasalanan, yung ating mga kamalian. Hindi niya nakikita. Ang nakikita niya yung sumasamba ka, napupuri ka, umaawit ka sa Kanya. Lalo na pag nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, umiiyak ka, nahihipo ang puso ng Diyos. Gaya ng ginawa ni Mary Magdalene. Nahihipo ang puso ng Diyos. Ganun kapag sasamba tayo, mga minamahal, sabi rito, mga minamahal, sinabi ng Panginoon na hindi ko na muling lilipulin lahat ng mga nabubuhay sa ibabaw ng lupa gaya ng aking ginawa. Nalugod ng Diyos. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, tignan nyo ang tanda na galit ang Diyos.
dyan sa Myanmar, sa Thailand. Bakit ganun-ganun na nangyari dyan sa mga bansang nakapaligid sa atin? Mga malalakas na lindol, malalakas na bagyo, mga baha. Ito lang, bago lang to sa Myanmar tsaka dyan sa Thailand. Kasi ang Diyos nila Buddha, ribulto. Ang Diyos ng mga taong yun, mga graven images. Kaya nga tayo, mga minamahal, nakakilala tayo sa ating mahal na Panginoon. Isang dakilang pribileyo na nakilala mo ang Diyos sa buong katotohanan. Lahat ng ginagawa mo, mula pagpasok sa bahay-sambahan hanggang sa pag-upo mo, hanggang sa pag-uwi mo, tinitignan ng Diyos at kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nawawala ng kabuluhan ang ginagawa natin sa Diyos. Kaya nalulugod siya. Tignan niyo yung mga bansang masigit na mas maunlad sa atin yan, gaya ng mga ng Japan, mayat may lumilindol. Tayo, isang lindulan tayo dito, mga minamahal, ubos ang Pilipinas. Ubos ang Pilipino. Ang hihina ng mga building natin, hindi katulad sa ibang bansa. Sa Japan, mayroon pa silang yung parang doon, pag lumindol, sumasayaw lang yung building nila, meron silang parang screen. Hindi basta-basta babagsak, pero bumagsak pa rin. Tayo, anong ilalaban natin? Kaya darating nga araw, nakasulat sa Biblia, sa Jeremias 4:23 hanggang 28, walang building na nakatayo. Walang bundok na nakatayo, pati bundok papatag sa lakas ng lindol. Ang malalaking gusali dyan, nakikita nyo sa Makati, nakikita natin sa Maynila, nakita natin dyan, maminamahal sa Luneta Park, mga naglalaki ang mga gusali dyan. Sabi, walang building na mananatiling nakatayo. Kahit isa, walang mananatiling nakatayo, pero bago mangyari yan, tayo po ay dadali ng Diyos sa langit. May naghihintay sa atin. Kaya nga, ang higit natin bigyan ng importansya sa lahat, maminamahal, paglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na nating isipin kung ano po, maminamahal, paano pa tayo yayaman, paano unlad ang buhay natin. Yumamang ka nga, ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, pag lumindol yan, baka mamatay ka sa pangihinayan. Mas maganda nga yung simple lang. Meron kang tinutulugan, meron kang kinakainan, meron kang damit, may kaso. Simple lang. Pag nawala yung tinangay ng bagyo o nagiba ng lindol ang bahay mo, hindi ka manghinayang. Bakit? Alam mo naman, napansamantala lang yan. Amen! Kaya nga, mga minamahal, pagbutihin natin ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, nandito tayo sa talatang ito. Sa buling talata, basahin natin ang Mateo 24, talatang 22. Nandyan tayo. Sabi ng Biblia, maminamahal, basahin po natin itong talata, uling talata. Mateo 24, 22. Sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 24, ang talata ay 22. At may libang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. 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 Malibang paikliin ang mga araw na iyon, walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hinirang ng Diyos, paikliin ang mga araw na iyon. Ibig sabihin, paghahaba pa ang panahon natin, hahaba pa. Tumagal pa tayo ng 10 years, 20 years, wala nang maliligtas sa atin. Anytime, may darating ng mga dilubyo, mga bagyo, mga malalakas na lindol, wala daw maliligtas. Pero sabi rito, datapat dahil sa mga hinirang, paikliin na lang ang araw. Ibig sabihin, gagawa ang Diyos ng paraan na may humikli ang panahon natin sa mundo, dali na tayo sa langit. Amen? Paano kung ang isip mo, ang focus mo, nakapokus ka sa sanlibutan, nakapokus ka sa pagpapayaman, pinabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, ang isip mo ay dito sa sanlibutan, tapos dumating yung pagkakataon niyan na paikli ng Diyos ang araw, biglang magkaroon ng ganyan dilubyo, saan mo dadalhin ang kabuhayan mo? Magaya ka dun sa asawa ni Lot, sabi, remember Lot's wife.
Yung asawa ni Lot, lahat ng kanyang kayamanan ipinundar sa Sodom at Gomorrah. Pumunta sila roon, maminamal, bahay, kubo lang ang bahay nila. Lumaki ng lumaki, umunlad ang negosyo, lumaki ang kanilang mga, naging gusali ang kanilang mga tahanan. Nung ginunaw ng Diyos, habang papaalis sila, sabi ng anghel, huwag kayong dilingon. Huwag kayong dilingon. Pero naalala ni Lot, ni Mrs. Lot, yung asawa ni Lot, yung kabuhayan niya, yung maganda niyang tahanan, yung negosyo niya, lumingon. Sabi, naging haliging asin. Kaya napakaikli nung talatang Lucas 17:32, remember Lot's wife. Ang hikli ng talata, pero napakaraming aral. Napakaraming maibibigay na babala sa atin. Tandaan natin, wala tayong kayamanang dadalin dito. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Yan lang ang madadala natin pagdating ng araw, yung ginagawa natin kay Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Minsan pa tayo po'y sasalot sa banal na po na meron ba tayong bisita? Meron tayong baguhan? Kung wala pong baguhan, maminamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa banal na hapunan. Umawit po tayo ng isang papuring awitin, maminamahal. Ang awiting tinapay ng buhay. Habang ipinamamahagi po, maminamahal ang katas ng ubas. At ang tinapay, umawit po tayo sa ating kindly beloved choir member. Umawit po tayo ng awiting pangbanal na hapunan. At binibigay kong buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Orlando, sa ating banal na hapunan. Tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kaniyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Habang tayo maawit, minamahal, ibahagi na po natin yung ating katas ng ubas at yung ating tinapay. At patuloy po tayo magpag-unayan sa ating prayer kay Jesus. Tibag sa akin, yan ang buhok tumigis upang tayo'y lumilis. Yan ang pag-ibig na aking Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong tumigis para sa ating kalikasan. Kalimbuan, tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kaniyang paghihirap upang tayo'y makapiling.
minamahal, kung lahat meron na pong katas ng ubas at tinapay, minamahal, kung naibagat, naibahagi na po sa lahat. Ito daw ko po minamahal sa ating banal na hapunan na sabi ng Biblia, minamahal. Ang banal na hapunan, minamahal, ito po ay ating pagsasariwa sa dakilang pagpakasakit at kamatayan ng ating pinakamahalap na Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya po bago tayo sumalo, minamahal, siyasatin po natin ang ating mga puso at tayo ay magsisi bago tayo sumalo sa ating banal na hapunan. Hindi po ito biro-biro, minamahal. Ito'y sagrado, minamahal natin sinasagawa. Kaya tiyakin natin tayo karapat-dapat. Kung tayo po ay may kagalit na hindi natin mapatawad, atin mo nang patawarin, minamahal. Upang maging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon ang ating pagsalo sa banal na hapunan. Ano nga ang kasalanan? Alam natin, hindi pa natin nasusuko sa mahal na Panginoon. Kailangan natin pagsisiyang lubos. Isang seryosong bagay. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto 11, 27 hanggang 30, kahit ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapat siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Hallelujah. Ating alalahanin, minamahal, 2,000 taon ang lumipas. At isipin ang di may paliwanag na hirap na kailangan tiisin na ating dakila Diyos. Siya ay hinagupit ng panghampas na may mga bakal na tumuklap sa kanyang mga laman, sa kanyang banal na katawan. Binuhat ang napakabigat ng krus, alaman. At nilakad ang malayong daan tungo sa Kalbaryo, kung saan siya ipinago na may patong na koronang tinik na binaon sa kanyang ulo. Kanyang binata ang lahat upang tayo maligtas.
Ganun tayo iniibig na ating Panginoong Jesus. Kaya minamahal, handa natin ating mga sarili. Handa natin ating mga puso sa pagsalo sa banal na hapunan. Tayo po'y magkakaroon, minamahal, ng banal na hapunan kung paano siya naghirap para sa atin. Atin siya sa atin ang ating mga puso at magsisi sa lahat natin makasalanan. Amen. Praise God. Kaya tayo po minamahal. Praise God. Kung nakahanda na po, minamahal ang tinapay at ang katas ng ubas, tayo po'y dumalangin, minamahal, magsisi siya sa atin ng bawat isang kanyang sarili. Minamahal, kung ano man ang ating mga nagawang kasalanan, isuko natin ito sa ating Panginoong Jesus. Tayo dumalangin, minamahal. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa paunang dalangin na aming minamahal, iginagalang ng mga pastor, Pangalista Wilty Estrada Almeida. Ang huling propeta sa aming kapanahunan, kami pa'y lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, at nagsisisi sa lahat namin mga pagkukulat at pagkakasala. Sa mabuong kami ng sumpungan sa aming mga pagsalangsang. Sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa matamis na pangalan aming pinamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hawakan po natin, minamahal natin tinapay na simbolo ng katawan ng ating pinamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Hesus ng gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at na siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kanin po natin sabay-sabay minamahal at tinapay. Hallelujah. Hawakan po natin ang katas ng ubas, minamahal. Nagsisimbolo, dugo na ating pinulapay ni Jesus. Dito po sa unang Korinto 11:25. At ngayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay, minamahal, ang katas ng ubas. Ito ang tinapay ng buhay. Kanino magbibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-isa. Yan ang katawan ng hirap upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang salo ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan. Iniibig ka namin, mahal na Panginoon. Salamat po. Isa Sa ng pag-ibig namin. yan ang Tumabos mo na yung buhay mo sa Kapag kami ito po sa iyo, ang pera mo. Ang pagmana ng buhay na wala hanggan. Nakilala ka, mahal na Panginoon. ni Kristo. Kami po ay
binayubay. Yan ang dugo ni Inis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik kung si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik kung si Jesus na buhay. Na magbabalik kung si Jesus na buhay. Praise God. God bless po ating beloved picture of Calulas at beloved gifted singers. God bless po. At ako'y tuloy-tuloy na po minawag at ako sa ating pangailangan. Habang nararamdaman natin, minawal ang mga presensya ng ating pinapay ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos natin may sagawang kalooban ng mga Panginoon, tatanggapin natin yung kanyang mga pangako. Kaya pabot natin sa ating pinapay sa ating pangailangan sa mga sandali ito. Nakikinig ang Diyos, minamahal, nakikita niya ating mga kalagayan. Alam niya kung ano ang ating mga kailangan, minamahal. Hindi pa man natin ito binabanggit, alam na ng mga Panginoon. Ay tayo dumalangin, minamahal, may pananampalataya, paabot natin sa malapay na ating pangailangan. O padakila ba pagpala ng imang banal, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Muli, mahal na Panginoon, patuloy ang pagsusumamo, mahal na Panginoon. Sa mga sandali ito, mahal na Panginoon, unat mo ipagpalang kamay sa lahat ng aming pangailangan. Alisin mo aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Alisin mo, mahal na Panginoon, pagkabahagi sa aming puso't isipan, mahal na Panginoon. Madatna mo kami, mahal na Panginoon, mainit na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong punuan lahat tayong pangailangan sa lahat ng minamahal na kapatid na sa banig po ng karamdaman, malapay noon. Iunat mo yung pagpalang kamay, bangon mo sila, malapay noon. Sa mga nalalamig tumalikod, muli mo ibalik ang kanilang maniga sa paglilingkod sa iyo, malapay. Madatna mo kami, nasama-sama nagpupuri sa iyo. Sama-sama naglilingkod sa iyo, malapay noon. Hallelujah. Ano ba ang problema? Malapay, bigyan nyo ng kalutasan, malapay noon. Ano bang uri ng karamdaman, bigyan nyo ng kagalingan, malapay noon. Dagdagan nyo aming pananampalataya. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon, na kami hindi maagaw ng kaaway, malapay noon. Dagdagan mo, malapay ang aming kalakasan, pananampalataya sa iyo, upang kami maratnang mo, malapay, sama-samang maninga sa naglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po kami lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dako tayo sa ating masiling, minamahal. Ipatong po yung kanang kamay sa inyong mga ulo. Yung kaliwang kamay sa parte po ng katawan na kung saan na dyan yung mga taglay-taglay na karamdaman. Bagitin po natin ating mga karamdaman, minamahal. Praise God. At manampalataya po tayo na mismo ang kamay na ating minamahal, ginagalang ng pastor siya nagpatong sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Tayo dumalangin muli. Opo, dakila pagpala namin Ama, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa mga pangalan ni Jesus, minsan ang pamalapay sa paunat panalangin ang minamahal, ginagalan ng pastor, ay aming sama-samang sinasaway. Lahat na uri karamdaman sa minamahal, kapatiran, leukemia, TB, diabetes, ubo, sipon, trangkaso, pagkapilay, pagkabulag, pagkabigay, lumayas kayo sa mga pangalan, karamdaman, walang kagalingan, be healed, dumating of Jesus, mga problema, walang kalutasan, malutas ka sa mga pangalan ni Jesus, downs, agribasis, cast out, dumating of Jesus, mga pagkakaalit, lumayas kayo, galit, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah! Kawalan ng pananampalataya, cast out, dumating of Jesus. Hallelujah! 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 Hallelujah!
At sumigaw po tayo 3 beses, sabay talon, minamahal. Huwag tayo magbibiro, minamahal. Tunay po ng hallelujah, yan po yung katagang mula sa langit. Makapangyarihan po yan, minamahal. Sabay-sabay po tayo, minamahal. At the top of our voice, upang yung mga demonyo na salambitin sa ating mga tawan, lalayas yan sa pangalan ng ating pinapay ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinapay ni Jesus. Amen. Praise God. God bless po. Praise God. Sa ating beloved singers. Amen. Praise God. Tuloy-tuloy na po, minamahal. Dadako na tayo sa ating mga announcement. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, minamahal, katulad ng ating ginagawa, tuwing Holy Supper po natin, mayroon po tayong special love offering na sa bawat pamilya po magkakaloob para sa po karagdagang pangailangan na gawain ng malapay noon. Praise God. At narito po, minamahal, ang mananalangin para sa ating special offering upang ito ay basbasang pagpalain ng ating pinapay ni Jesus, ating beloved elder, Brother Albert. Amen. Praise God. God bless po, beloved preacher, beloved Nando Montilla. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pangalan niyo po, Malpusos, minsan pa, mahal pa noon. Muli, nandito kami sa bahagi na pagbibigay special love offering, mahal pa noon. Narito po yung matatapat na mga anak, mahal pa noon, nakataas po ng pagkakaloob, mahal pa noon. Dalayan ko po, mahal pa noon, nabasbasan niyo po at pagpalain, mahal pa noon, nakataas pagkakaloob, mahal pa noon. Dalayan ko rin po, mahal pa noon, balik niyo po sa lahat makalimang beses, magpapalang ito, siksikliglig at maapaw, mahal pa noon. Kung ano man, trabaho, negosyo, hanap buhay, mahal pa noon. Patuloy niyo pong palaguin, mahal pa noon. Hallelujah, pang patuloy din po sila makakabigay, magamit, lalo-lalo na sa inyong banal na gawain. Hallelujah, pagpalaan niyo po kaming lahat, mahal pa noon, pusamot panalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen, praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, Brother Albert. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso at lalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lugod. Ay para lang sa Kanya. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Praise God. Puri po ating pinapay ni Jesus. God bless po ating beloved selected singers at Diyos ba sa magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Ay tuloy-tuloy na po minal sa ating announcement. Patuloy po ating pananambahan dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po ng 1 linggo na maaari po natin madaluhan. At ito po ay sinasagawa tuwing araw po ng Merkules. Yan po ating midweek service. Nagsisimula po tayo alas 3 ng hapon, hanggang alas 7 ng gabi. At ang overnight prayer po natin, tuwing araw po ng Biyernes, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga, nagtatapos po tayo ng ganito pong oras, yan po ating regular service, minamal dito sa ating pastoral house. At huwag natin kalilitan, minamal natin Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, minamahal sa Facebook Live, minamahal Jesus Miracle Hour. Alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Kaya tabayanan po natin ito, minamahal kung minsan, meron po tayong mahalagang announcement, mapaghingan po natin para alam po natin yung ating mga announcement, may pagbabago sa ating pananambahan o wala, minamahal. Praise God. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang po yan ng Sabado. Sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi. Hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, tuwing araw po ng Sabado, papanood po natin ang Jesus Miracle Crusade. At po, mga namahal, lagi po i-deplete dyan, yung mga pangangaral na ating minamahal, ginagalang na Ebanghelista.
Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya panoorin po natin ito, minamahal, magiging karagdagan na ating kalakasan, ating pananampalataya. Kapag napapakinggan po natin yung kanyang mga ipinangaral. Nauna pa po yun, minamahal, yung kanya ipinangaral noon, ngayon nagaganap na po. Kaya totoo ang sabi ng Biblia. Noon pa, pinapangaral na ng mga pastor, minamahal yung nagaganap ngayon. Pagputok ng mga bulkan, pag mga malalakas na bagyo, mga lindol, yan po yung nagkakaroon na ng kaganapan, minamahal. Kaya totoo yung sinasabi ng Biblia. Minamahal. Kaya minamahal, upang lumakas yung ating pananampalataya, panoorin po natin yung gawain ng Jesus Miracle Crusade sa Channel 4 po. Tuwing araw po yan ng Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating naman po radyo program sa dako po ng Maynila sa DCME, 15:30, talhapitan natin mga radyo sa AM ban po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi. Hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Lunes hanggang Sabado sa DCME, 15:30. Talapitan natin mga radyo sa AM ban po yan, minamahal. Praise God. At mayroon tayong lihas sa mga ibig palihas, minamahal. Kayo pala, magkipag-ugnayan na kayo sa ating pinapay ni Jesus. Pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy natin paglilihas. Mayroon din po tayong counseling. May mga katanungan po, minal patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon. Mangyari lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Diyan po ating beloved preacher. Nakahanda po siya na kayo po yung kanyang paglingkuran. May bautismo. Sabi hindi pa po nababautismoan, minamahal. May bautismo po at libre po ang bautismo po dito. At yung damit na suot-suot po rin, hindi po ito babasa. Na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, at kindly po, minamahal sa ating beloved choir, yung ating fasting, 5 days fasting po para sa ating nalalapit ng mga krusada. Mag-alay tayo ng ayuno bilang pagkipagkaisa, minamahal sa gawain ng malapay noon. Dahil sabi ng Biblia, tagumpay na isa ay tagumpay nating lahat. Amen. Praise God. At tayo dumako na po sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo, magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus. Sa tapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito, mag-isa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na po ito. Lord Brother Paulo. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, kami nagpupuri, papasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal na gawain na yung pinagpala nilang isan malapit noon simula kanina hanggang sa ngayon ay kami patuloy nagbibigay papuri, parangal, pagsamba sa iyong pangalan, mahal na Jesus o Diyos. Salamat sa bawat paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain simula sa pag-aawitan ng mga joyful solemn songs sa mga buhay na patotoo. Salamat o Diyos sa awitin ng beloved choir na kumilos kang mainam sa aming kalagitnaan o Diyos na dama namin banal mo presensya na siyang kalakasan, kagalakan, na katunayan na ikaw ay aming kasama sa tuwing kami sumasamba sa iyo Diyos. Ikaw ay buhay, nararamdaman ka namin kami kapag kami sumasamba sa iyo Diyos. At salamat sa mga banal mong salita o Diyos na aming napakinggan ng mga Word of God na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. At kung paano mo din akong payapa, ligtas ang mga anak sa lugar na ito. Ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi, sila makarating ng payapa, ligtas, alisin mo lahat ng kapahamakan, alisin mo kapamasalang dinadaanan. Itong aming samudalangin sa mga pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless mo. Brother Pao. Kamayan po tayo minamahal. Ingat po sa pagtawid.